I'm gonna say, oh, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, I'm gonna sing of the goodness of God. All through my days. Amen. So, magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang linggo na naman po sa bawat isa sa atin, sa mga anak ng Diyos. Amen. Purihin ang Diyos dahil patuloy na tayong binibigyan ng pagkakataon at ng kakayahan. Amen. Na tayo ay patuloy na mapuri siya, mapasalamatan siya. Amen. Tayo ay patuloy na makapakinig ng kanyang salita at makapagpalakasan. Amen po ba? Although dumaranas tayo ng mga hindi maganda sa panahon natin ngayon, pero ang buti ng Diyos dahil siya yung patuloy na nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang magawa natin yung kalooban niya. Ang isa na nga rito, yung tayo ay makapakinig ng kanyang salita. Amen? So, by the way nga po pala, ako po pala si Brother Apple, one of the inner core primary leaders of HWBCI Las Piñas. Amen. Brother Apple po. Amen. So, sa umagang ito, nais kong encourage ang bawat isa sa atin. No? Sabi ko nga kanina, lahat tayo may mga pinagdaraanan sa buhay. Amen. Lahat tayo dumaranas ng mga hirap, sakit, pighati. Lalo na sa panahon ngayon dahil may pandemya tayo. Amen. Kaya, isang magandang opportunity itong tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos upang nang sa ganun ay tayo ay ma-encourage. Amen? Kasi talagang ang salita ng Diyos ay napaka makapangyarihan. Amen? Talagang once na marinig mo yung salita ng Diyos, saktong-sakto yan. Kung ano yung pinagdaraanan mo ngayon, talagang yung salita ng Diyos ang magbibigay sa'yo ng kapahayagan. Kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin sa panahon ng mga hirap na dinaranas mo ngayon. Amen? So, pinamagatan ko yung ating lesson sa umagang ito as giving your problem to God. Amen? Pagbibigay ng ating problema sa Diyos. Amen? Kasi talagang sabi ko nga kanina, lahat tayo rito. May mga pinagdadaanan tayo, mga problema, suliranin, pagsubok sa ating buhay. Amen? Maaring iba-iba nga lang tayo ng pinagdaraanan. But still, lahat tayo. Amen? Walang exempted dyan. Mayaman ka man, mahirap ka man, nananampalataya ka man o hindi, lahat tayo parehas tayo na may mga pinagdaraanan sa buhay. Amen. So, bakit ba natin kailangan na ibigay, itaas, ipagkatiwala sa Diyos yung ating mga problema, yung ating mga suliranin, yung ating mga bigatin sa buhay. Amen. Alam niyo mga kapatid, no, isa sa nakakabahalang katotohanan, no, especially sa mga Kristiyano o nakakilala sa Diyos o naniniwala sa Diyos o nananampalataya sa Diyos, na even though tayo ay nakakilala na sa Diyos, parang tila ba dumaranas pa rin tayo ng mga hirap, ng mga pasakit. Amen? Yung mga hirap na dating nararanasan natin dati nung hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos, parang pakiramdam natin nararanasan pa rin natin ngayon. Amen? Maaring marami sa atin dito no nakaka-relate na bakit nga ba ganun, no? Nasa Panginoon na ako, pero bakit nakakaranas pa rin ako ng mga hirap, ng mga pasakit, ng mga pagsubok. Amen? Marami sa atin malamang nakaka-relate na ito. Amen? Talaga namang, sabi ko nga kanina, talagang yung mga pagsubok, mga suliranin sa buhay, lahat tayo dadanas dyan. Amen? Believers ka man o hindi, lahat tayo makakaranas dyan. Talagang yung problema, mga pagsubok sa buhay natin, talaga namang grabe yung maaaring idulot nito sa buhay ng isang tao. Amen? Talagang andyan na yung talagang may stress ka. Amen? Worse,
madidepress ka. Amen? Kung sa tingin mo, yung mga problema, yung mga suliranin, mga pagsubok na dumarating sa buhay mo, ay parang hindi mo kaya. Amen? Hindi mo alam kung paano i-handle. Hindi mo alam kung paano ito pipigilan o aalisin o mapagtatagumpayan. Amen po ba? Kaya talagang yung problema para sa nakakarami, no? Yung problema, yung mga suliranin para sa nakakarami, talaga nakaka-stress, lalo kung hindi mo ito alam paano i-handle. Amen po ba? Pero alam nyo mga kapatid, no? Isa ang katotohanan. Amen? Na kahit anumang mga problema, pagsubok, suliranin ang kinakaharap natin sa ating buhay ngayon, na hindi natin kaya kung paano i-handle, merong isa, nag-iisa, natatangi, amen, na kaya i-handle ang lahat ng ito. Amen ba? Which is, alam naman natin, yung ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Talagang lahat ng mga, sabi nga dun ang lahat ng mga bagay na hindi kaya ng tao ay kaya ng Diyos. Amen? Sabi nga dun, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Amen? Alam ng Diyos na yung mga problema, mga pagsubok, o mga kinakarap natin sa buhay, talagang hindi maiiwasan yan. Amen po ba? Pero purihin ng Diyos, napakabuti ng Diyos na kahit na anumang mga problema kinakaharap natin sa buhay, gaano man ito karami, gaano man ito kabigat, talagang ang Diyos kaya niyang solusyonan ito. Amen po ba? Ang Diyos talagang walang imposible nga sa Kanya, sabi nga Amen? Kumbaga tayo na lang talagang inaantay na tumawag sa Kanya, humingi sa Kanya ng tulong. Amen? Kasi talagang, alam niyo mga kapatid, no, minsan, may mga pagsubok talaga sa buhay natin na talagang bigat na tayo. Tama? Amen? Hirap na hirap tayo, pero may choice pala tayo na pag-aanin ito. Amen? May choice tayo na yung mga bigatin, mga pagsubok, mga nagpapahirap sa atin, ay may choice tayo para gumaan ito. Amen? Kung matututunan lang natin, no, na bitawan ito at ibigay sa Diyos. Amen? Alam niyo yung mga bagay, alimbawa, diba pag may mga binubuhat tayong mga bagay na mabibigat, amen, diba? Pag tayo nahihirapan, nabibigatan na tayo, binibitawan muna natin. Amen? Para tayo makapagpahinga, saka natin libubuhatin. Amen? So, ganun din naman sa ating Panginoon. May choice din tayo na kung tayo ay nabibigatan na, nahihirapan na, may choice tayo na pag-aanin ito. Paano? Sa pamamagitan ng pagbibitaw nito or pagbibigay nito. Mga problema natin, pagbibigay, pagtataas sa ating Diyos. Kasi talagang hindi natin kakayanin kung tayo lamang. Amen? Sabi nga niya rito sa kanyang salita, sa mga awit 55:22, sabi rito, ilagak kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka at ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibigoin. Amen? Sabi pa sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Amen? Talagang napakabuti ng Diyos. Amen? Talagang nagmamalasakit ang Diyos. Sabi rito, nagmamalasakit ang Diyos. Amen? Talagang ang Diyos Ama natin talagang gusto niya tayo. Gusto niya tayo na alisin sa anumang mga hirap na kinakaharap natin ngayon. Alisin tayo sa mga bigatin. O tulungan tayo sa mga bigatin natin sa buhay natin ngayon. Amen po ba? Gusto ng Panginoon na ibigay natin ito sa Kanya, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Humingi tayo ng tulong sa Kanya, ibigay natin ito sa Kanyang paanan. Amen? Kasi talaga ang Diyos, nagmamalasakit siya sa atin ng tunay. Amen? Tayo lang talaga, kasi talaga ang pasaway, ang matigas ang ulo. Amen? Tayo na nahihirapan sa mga problema natin, sa mga suliranin natin, nagmamatigas pa rin tayo. Mas pinipili natin minsan sarilinin yung mga problema natin. Amen? Mas minsan mas nagtitiwala tayo sa sarili nating lakas, karunungan na kaya nating harapin yung mga suliranin, yung mga problema sa buhay natin sa sariling lakas lang natin. Amen? Alam nyo ako mga kapatid, no? Dati nung hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, ganito rin ako dati. Pag ako may mga problema ang kinakaharap, hindi ako mahilig mag-open up
ng mga problema sa pamilya ko, kahit sa mga kaibigan ko, hindi ako mahilig. Madalas sinasarili ko na lang to. Dalawang dahilan kung bakit ko pinipiling sarilinin na lang yung problema. Una, iniisip ko, ayoko namang damay ng iba. Problema ko to eh. Ako na lang bahalang magsolusyon neto. Amen? Pangalawa, iniisip ko na pag nag-open up ng problema, parang pakiramdam ko, no? Weak. Amen? Mahina. Parang ganun yung dating sa akin. Parang wala kang kakayahan na solusyonan yung problema. Kaya, humihingi ka ng tulong sa iba. Ganun dati yung kaisipan ko. Kaya, hindi ako mahilig mag-open up ng mga problema. Pero nung nakakilala ako sa Panginoon, natutunan ko na napakahalaga pala talaga ng may katuwang ka sa buhay. Pamilya mo, kaibigan mo, especially ang ating Diyos. Napakahalaga na meron tayong pinag-sharean, pinag-open up ng problema natin. Amen? Para merong makakatulong sa atin, makakagabay sa atin, makakapag-comfort sa atin, makakapag-encourage sa atin. Amen? Kaya talagang napakahalaga na nag-open up tayo ng problema, especially lalong-lalo na sa ating Diyos. Amen? Hindi naman inaasahan ng Diyos o hindi niya ini-expect sa atin, no, na malaman natin ang lahat ng bagay, kayanin natin ang lahat ng bagay. Amen? No. Hindi ganun ang expectation ng Lord sa atin. Amen? Kaya nga tayo niya nilikha na hindi perpekto. Amen? Kasi kung nilikha niya tayo na kaya natin ang lahat, alam natin ang lahat, magiging mayabang tayo. Amen? Wala na tayong hihingaan ng tulong. Lalo na ang ating Panginoon. Hindi na natin iisipin na humingi ng tulong sa Kanya kasi iniisip natin, kaya na natin. Kaya talaga, ang talino ng Diyos, hindi niya tayo ginawang perpekto. Amen? Nang sa ganun, makita natin na wala tayong kakayahan. Hindi natin kaya ang lahat at kailangan natin ng tulong ng ating Diyos. Amen po ba? Kaya napaka-bless natin na meron tayong Diyos na maaasahan. Amen? At dapat talaga sa Diyos tayo humihingi ng tulong unang-una. Kasi ang Diyos, siya yung Ama natin eh. Hindi lang natin siya Ama, guru din natin siya. Amen? Isang bagay ang pinakahuling gustong gawin ng Diyos, or isang bagay ang pinakahuli na gusto ng Diyos na gawin natin. Ito yung tayo ay mamroblema, ma-stress sa mga problema, tapos hindi tayo tatawag sa Kanya, hihingi ng tulong. Amen? Yan ang ayaw ng Diyos na gawin natin. Amen? Na tayo, naghihirap tayo, tapos hindi tayo lumalapit sa Kanya, hindi tayo humihingi ng tulong sa Kanya. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, no? Yung mga problema na dumarating sa buhay natin, dapat wag tayo masyadong ma-depress dito, wag tayo masyadong ma-stress dito, wag tayo magalit sa mundo, manisi kung kani-kanino kung bakit nangyayari sa buhay natin ito. Amen? Wag natin titingnan lagi yung bad side. Amen? Tingnan din natin yung good side. Kasi yung mga nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, mga problema, mga pagsubok, mga suliranin sa buhay natin, may mga hidden lesson yan eh. Amen? Hidden lesson na makakatulong sa atin para mag-grow tayo, mag-mature tayo, mas tumatag tayo. Amen? Nang sa ganun, once na maranasan uli natin yung mga problemang ito, alam na natin kung paano natin ito i-handle. Amen? Alam na natin kung paano natin ito masusolusyonan, haharapin. Amen po ba? Kaya blessing pa rin yung mga problema na yan. Hindi yan basta-basta niloloob ng Diyos na mangyari para lang sa wala lang. Laging may mabuting layunin ang Diyos sa mga bagay na ginagawa niya sa buhay natin, na kahit minsan hindi natin nauunawaan bakit ginagawa ng Diyos yun. Amen po ba? Laging merong may magandang purpose ang Diyos sa atin. Kaya napakalaga no, na kailangan sinasabi natin yung mga problema natin sa Kanya. Gusto ng Diyos na sinasabi natin sa Kanya yung mga problema natin. Amen? Kasi pag ginagawa natin na ino-open natin sa Kanya, sinasabi natin, itinataas natin sa Kanya yung mga problema natin, pagpapakita ito na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Pagpapakita ito na mahal natin siya, ino-honor natin siya, at nananampalataya tayo sa Kanya. Kaya isa sa magandang parte ng relasyon natin sa Diyos is yung tinuring niya tayo, kinilala niya tayo ng mga anak niya, or tinatawag niya tayo ng mga anak niya, at binigyan niya rin tayo ng authority na tawagin siya na ating Ama. Amen? Kaya talagang
napaka-bless natin, no? Napaka-bless natin na yung Diyos natin, hindi lang siya basta Diyos, kundi Ama natin siya. Amen. Guru natin siya. Amen. Hindi lang siya basta tagapagligtas, Panginoon, kundi Ama. 'Di ba napakasarap na yung Diyos natin ay Ama natin at tayo ay mga anak niya. Amen mo ba? Ayaw ng Diyos na, kasi talagang it breaks his heart, no? Na nakikita niya yung mga anak niya nahihirapan, nagdurusa. Amen. Tapos hindi tayo tumatawag sa kanya. Amen. Yung nakikita niya na alam niya na yung mga problema natin bago pa lang tayo magsabi sa kanya, pero yung nakikita niya yung mga anak niya na nahihirapan, tapos alam niya na may kakayahan siya na tulungan ka, masakit to para sa kanya. Ganun din naman, 'di ba? Sa mga parents diyan, 'di ba? Pag nakikita mo, nalalaman mo na yung mga anak mo nahihirapan, na mamroblema, tapos hindi nag-o-open sa'yo, mas nag-o-open pa sila sa mga kaibigan nila. 'Di ba? Para ang sakit sa loob. Amen. Sa mga magkakarelasyon, sa mga magkakasintahan, 'di ba? Parang ang sakit marinig na malalaman mo sa iba na yung girlfriend mo or boyfriend mo may mga problemang kinakaharap, tapos wala kang kaalam-alam, hindi mo man lang siya natulungan. Amen. Ganon din ang ating Diyos. Amen. Nasasaktan siya pag nakikita niya yung mga anak niya nahihirapan, tapos hindi tayo lumalapit, hindi tayo humihingi ng tulong sa kanya. Amen. Kaya wag tayong mag-alinlangan, wag tayong magdalawang isip na laging lumapit, tumawag sa Diyos. Amen. Sa tuwing tayo makakaranas ng mga problema, mga suliranin sa ating buhay, nakikita na nahihirapan man tayo o hindi, lagi tayong tumawag sa Diyos. Lagi tayong humingi ng gabay, ng patnubay sa Diyos. Amen. Sa lahat ng mga gagawin natin, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, lagi tayong humingi ng tulong sa Diyos. Amen po ba? And sabi nga doon, yung ating Panginoon, wala siyang tinataboy. Sino mang lumapit sa Kanya, humingi ng tulong sa Kanya, amen, na nagtitiwala ng tapat at totoo, talagang diringgin niya. Amen. Hindi tayo mabibigo sa Diyos. Amen. Hindi siya tulad ng tao na maaring yung mga tao, mga kaibigan natin, pamilya natin, matulungan nila tayo once, twice, thrice, pero may hangganan yan, may limitasyon lang sila. Amen. Darating yung time na mabibigo ka nila. Darating yung time na hihindian ka nila. Darating yung time na minsan hindi ka lang nila hihindian. May magkakaproblema ka pa sa kanila. Magkakalamat pa yung relasyon nyo dahil nga sa paulit-ulit na paghingi mo ng tulong sa kanila. Pero sa Diyos, hindi mo mararanasan yan. Hindi mo ma-experience yan. Sa Diyos, once na tumawag ka ng tapat, ng buong puso tapat, amen, yung pagpapakumbaba mo, talagang pakikinggan ka ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, no, wag nating sarilinin yung mga problema natin. Amen. Wag nating sarilinin yung mga pinagdaraanan natin sa buhay. Amen. Kasi ang Diyos lagi siyang may sagot. Amen. Ang Diyos lagi may sagot sa lahat ng mga problema natin. Gaano man kadami yan, ang sagot ng Diyos mas marami pa dyan. Amen. Gaano man kalaki yung mga problema natin sa buhay, lagi natin tatandaan, mas malaki ang Diyos natin. Amen. Sa tulong ng Diyos, sa habag, grasya, sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya nating harapin, kaya nating mapagtagumpayan yung mga problema, yung mga suliranin sa buhay na kinakarap natin ngayon at kakaharapin pa sa buhay. Amen. Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Matuto tayong magtiwala sa Diyos. Amen. Huwag nating iisipin na baka hindi tayo pinapakinggan ng Diyos dahil sa mga nakaraang mga prayer natin na parang hindi niya sinasagot. Amen. Ang sagot ng Diyos laging perfect yan. On time. Hindi nahuhuli. Amen. Hindi advance. Laging sakto yan sa oras ng pangangailangan natin. Kaya huwag tayong manawa na tumawag lagi sa Diyos, humingi ng tulong sa Diyos. Amen po ba? Kasi talagang sa Diyos matatagpuin ka niyan. Sa Diyos laging may kasagutan sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Amen? Kaya
Imbis na magmukmuk ka dyan, malugmok ka dyan sa mga problema mo sa buhay, sa mga kinakaharap mo ngayon sa buhay, bakit hindi ka na lang umiyak sa Diyos? Sa Diyos mo iiyak. Amen. Yung mga bigatin mo sa buhay, yung mga hirap na dinaranas mo sa buhay, sa Diyos mo yan iiyak, sa Diyos mo yan ilagak. Amen. Dahil sigurado, hindi masasayang ang luha mo sa Kanya. Amen. Ang Diyos, tapat ang Diyos. Amen. Hindi niya hahayaan na tuluyang malugmok, maghihirap, bumagsak ang kanyang mga anak. Amen. Kaya, lagi tayong lumapit sa Diyos. Lagi nating isipin na gaano man kalaki yung problema natin sa buhay, meron tayong mas malaking Diyos sa Kanya. Amen? Maging matalino tayo sa mga kinakaharap natin. Huwag nating iisipin na wala nang pag-asa pag hindi natin kaya harapin ang mga bagay-bagay na to. Lagi nating iisipin na hanggat may buhay at hanggat may Diyos tayo sa buhay, may pag-asa tayo. Amen po ba? And sabi nga ng isang matalinong tao, no, yung pangkaraniwang tao daw, nagdarasal sila sa Diyos para alisin, amen, yung kanilang mga problema, mga pasakit sa buhay, mga nagpapahirap sa kanila. Pero yung matalinong tao daw, nagpe-pray siya sa Lord na bigyan siya ng kalakasan para harapin, amen, at pagtagumpayan yung mga kanyang kinakaharap sa buhay. Amen. Kaya maging ganun din tayo, maging matalino rin tayo. Amen. Pag tayo mananalangin sa Diyos, amen, humingi tayo ng lakas sa Kanya. Lakas para mapagtagumpayan natin yung mga problema kinakaharap natin sa buhay. At sigurado, mapagtatagumpayan nga natin to dahil walang imposible sa Diyos. Amen. Lahat ng nananalig sa Diyos, makakatagpo ng tagumpay. Amen. Amen. So marami pong salamat. I pray to God na na-encourage po tayo. I pray to God na sa mga problema kinakaharap natin ngayon, alam na natin kung paano natin to i-handle sa tulong ng ating Diyos. So, sa pamamagitan ng paghingi ng tulong or pagbibigay ng problema natin sa Diyos at sa pamamagitan ng pagtitiwala na tayo ay tatagpiin niya, bibigyan ng tagumpay sa mga problema kinakaharap natin. Amen? So, yun lang po. Marami pong salamat. God bless po.